22 na ang nakalipas, ngunit para kay Elena, sariwa pa rin ang lahat sa kanyang alaala. Ang walang tigil na buhos ng ulan na humahampas sa yero nilang bubong. Ang dagundong ng kulog na tila ba bibiyakin ng kalangitan. At ang itsura ng kanyang asawang si Rodi nang pumasok ito sa pinto. Basang-basa, pagod mula sa magdamag, na pamamasada ng taxi, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na nagpapawi sa lahat ng dilim ng gabing iyon. May dala siyang isang munting anghel. Napangiti si Elena habang pinagmamasdan ang anghel na yun ngayon. Hindi na isang sanggol, kundi isang binatang matipuno at puno ng pangarap. Nakaupo ito sa kanilang simpleng hapagkainan sa pagitan niya at ni Rodi habang masayang kinukwento ang unang linggo niya sa bago niyang trabaho. Hindi niyo po alam kung gaano kabait si Sir Ramon. Nay, te, sabi ni Angelo habang hinimay ang isdang prito sa kanyang plato. Akala ko nung una, dahil bago lang ako, hindi ako papansinin, pero tinuturuan niya talaga ako. Dapat lang. Sabad ni Maricel, ang ate nitong mas matanda ng 3 taon. Magaling kaya ang kapatid ko. Baka mamaya, ikaw na ang maging CEO ng kumpanyang yan. Nagtawanan silang lahat. Ang halakhak ni Angelo ay musika sa pandinig ni Elena. Iyon ang tunog na bumubuo sa kanilang munting tahanan sa Project 6. Ang kanilang bahay ay maliit lang, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ngunit para kay Elena, ito ay isang palasyo dahil naroon ang kanyang pamilya. O siya, kumain ka na ng marami anak, sabi ni Elena at nagsandok pa ng kanin sa plato ni Angelo. Kailangan mo ng lakas. Opo, Nay. Nay. Ngumiti si Angelo at sa ngiting iyon, nakita ni Elena ang lahat ng dahilan kung bakit sulit ang bawat pagod at sakripisyo. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Maricel ng pinagkainan, may kinuha si Angelo mula sa kanyang wallet. Isang puting sobre. Dahan-dahan niya itong inilapag sa harap ni Elena. Nay, para po sa inyo. Nagtakang tiningnan ni Elena ang sobre. Ano ito, anak? Unang sahod ko po. Hindi po ganun kalaki, pero gusto ko po kayo ang unang makatanggap. Naramdaman ni Elena ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Binuksan niya ito at nakita ang ilang piraso ng bagong-bagong 1,000 piso. Hindi ito malaking halaga para sa iba, pero para sa kanila, ito ay isang kayamanan. Ito ang bunga ng lahat ng kanilang paghihirap. Napatingin siya kay Rodi, na tahimik lang na nakamasid sa isang sulok, ngunit kitang-kita sa mga mata nito ang hindi maipaliwanag na pagmamalaki. Salamat anak, sabi ni Elena, at ang boses niya ay nag-umpisa ng mabasag. Salamat! Niyakap siya ni Angelo ng mahigpit. Sa yakap na yon, bumalik na naman ang alaala ng gabing iyon. Ang kulog, ang ulan, ang takot. Sinabi sa kanya ni Rodi na akala niya noong una ay pusa lang ang naririnig niya mula sa likod ng kanyang taxi. Isang pusa na naiwan sa ilalim ng ulan. Ngunit habang tumatagal, ang iyak ay nagiging mas malinaw. Iyak ng isang sanggol. Itinigil niya ang taxi sa gilid ng isang madilim na kalsada at tiningnan ang backseat. Doon, sa basang sahig ng sasakyan, nakabalot sa isang manipis na kumot, ay isang sanggol na lalaki. Mapula ang balat nito dahil sa lamig at walang tigil ang pag-iyak. Sa tabi ng sanggol, may isang malamig na bagay na kumikinang, isang kwintas na may palawit na kalahating puso. Dinala ni Rodi ang sanggol pauwi. Walang tanong-tanong, walang pag-aalinlangan. Nang makita ni Elena ang munting nilalang, nawala ang lahat ng kanyang pagod sa maghapong paglalabada. Kinuha niya ito mula sa mga braso ni Rodi. Ang munting katawan nito ay nagyayelo sa lamig. Ang mga mata nito ay nakapikit pa, ngunit ang bibig nito ay bumubuka, humihingi ng tulong.
Niyakap niya ito ng mahigpit. Ibinabahagi ang sarili niyang init at sa sandaling iyon, alam na. Alam na niya. Hindi na niya ito kayang pakawalan pa. Nay, okay lang po kayo? Napabalik si Elena sa kasalukuyan sa boses ni Angelo. Kumalas ito sa pagkakayakap at tinitigan siya ng may pag-aalala. Oo, anak. Okay lang ako. Sagot ni Elena. Pinipigilan ng isang butil ng luha na pumatak. Masaya lang ako. Sobrang saya ko para sa'yo. Ngumiti si Angelo. Lahat po ng ito para sa inyo. Ngunit sa gitna ng masayang sandaling iyon, isang tunog ang pumutol sa kanilang tawanan. Isang tunog na hindi karaniwan sa kanilang eskinita na puno ng mga tricycle at padyak. Ang ugong ng isang mamahaling makina ng kotse. Sabay-sabay silang napatingin sa bintana. Isang makintab na itim na kotse na hindi nila mawari ang tatak ang huminto sa tapat mismo ng kanilang bahay. Ang mga headlight nito ay nakakasilaw. Tila ba sinusuri ang bawat gasgas at kalawang sa kanilang pader. Tumahimik ang buong kabahayan. Maging ang mga kapitbahay na nagchichismisan sa labas ay napahinto at napatingin. Sino yan? Tanong ni Maricel na sumilip mula sa bintana. Bumukas ang pinto sa backseat ng kotse. Unang lumabas ang isang pares ng itim na stiletto na tila mas mahal pa sa isang linggong kita nila. Sumunod ang isang babae, matangkad, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng isang itim na business suit na halatang mamahalin. Nakasuot ito ng malaking itim na salamin kahit paggabi na. Ang babae ay hindi gumalaw. Nakatayo lang ito roon sa gitna ng putik at graba ng kanilang kalye at nakatingin ng diretso sa kanilang bahay. Hindi alam ni Elena kung bakit, ngunit isang kakaibang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang lamig na mas matindi pa kaysa sa ulan ng gabing iyon. 22 taon na ang nakalipas. Ang mga mata ng babae, kahit natatakpan ng salamin, ay tila ba tumatagos sa kanilang mga pader at nakatuon sa isang bagay o isang tao sa loob. Parang isang estatwa ang babae sa labas. Hindi kumikilos. Nakatayo lang doon sa gitna ng kanilang magulong eskinita. Tila isang reyna na napadpad sa lugar ng mga alipin. Mula sa kinatatayuan ni Maricel sa likod ng kanilang bintana, kitang-kita niya ang pagkasuya sa postura nito, ang paraan ng pagtingin nito sa kanilang munting bahay na tila ba ito isang basurang dapat nang itapon. Agad na uminit ang ulo ni Maricel. Sino ang babaeng ito para tumingin sa kanila ng ganoon? Naramdaman niya ang panginginig ng kamay ng kanyang ina sa tabi niya. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng kanyang ama. At nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Angelo. At sa isang iglap, ang init ng ulo niya ay napalitan ng isang damdaming mas malakas pa. Ang pangangailangang protektahan ang kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang bunsong kapatid, unang kumilos ang kanyang ama. Huminga ito ng malalim, itinikom ang mga kamao at dahan-dahang lumabas ng pinto. Sumunod si Maricel. Hindi niya hahayaang harapin ng kanyang ama ito nang mag-isa. Magandang gabi po. Magalang ngunit matigas na bati ni Rody. May maitutulong po ba kami sa inyo, ma'am? Dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang salamin. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng poste, nakita ni Maricel ang mukha nito. Maganda. Perpekto ang pagkaka-makeup. Ngunit ang mga mata nito ay malamig. Kasing lamig ng yelo. Hinahanap ko ang pamilya Santos, sabi ng babae. Ang boses nito ay kalmado ngunit may bigat. Puno ng awtoridad na hindi sanay na sinasagot. Kami nga po, sagot ni Rody. Tumango ang babae at ang mga mata nito ay lumipat mula kay Rody patungo kay Maricel at sa huli sa nakasilip na si Angelo sa loob ng bahay. Napahinto ang tingin nito kay Angelo. Isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mukha nito, isang bagay na hindi mabasa ni Maricel bago ito muling naging isang blangkong maskara. Maari ba akong pumasok?
sabi nito. Hindi ito isang tanong, isa itong utos. Nagkatinginan sina Rody at Maricel. Walang gustong magpapasok sa estrangherong ito. Ngunit meron sa presensya nito na tila ba pumipilit sa kanila na sumunod. Tumango na lang si Rody at niluwagan ng daan. Pumasok ang babae at tila ba lumiit ang kanilang sala. Ang amoy ng mamahalin nitong pabango ay humalo sa amoy ng kanilang simpleng hapunan. Tiningnan nito ang bawat sulok ng kanilang bahay, ang mga lumang muebles, ang kupas na mga litrato sa dingding, ang munting altar. Humarap ito sa kanila. Sina Elena at Angelo ay nakatayo na rin ngayon sa likod ni Rody. Apat silang magkakaharap sa isang estranghero na nagdala ng biglaang tensyon sa kanilang tahanan. Ako si Isabel Montenegro. Pagpapakilala ng babae, walang nagsalita. Ang pangalan ay walang kahulugan sa kanila, ngunit ang paraan ng pagkakasabi nito ay tila ba dapat nilang kilalanin. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, diretsong sabi ni Isabel, at ang mga mata niya ay muling napako kay Angelo. Nandito ako para sa anak ko. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maricel? Ano? Kung sinasabi ninyo? Si Elena ang unang nakabasag ng katahimikan, nanginginig ang boses. Ang batang tinatawag niyong Angelo, sabi ni Isabel. Bawat salita ay tila patalim. Ako ang tunay niyang ina. Hindi totoo yan. Sigaw ni Maricel, hindi na napigilan ang sarili. Automatiko siyang humakbang paharap. Itinago si Angelo sa kanyang likuran na para bang kaya siyang agawin ng babae anumang oras. Kapatid ko siya. Anak siya ng mga magulang ko. Ngunit hindi natinag si Isabel. Sa halip, isang maliit at mapang-asar na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dahan-dahan, may kinuha ito mula sa kanyang leeg sa ilalim ng kanyang damit. Isang gintong kwintas. At sa dulo nito, nakasabit ang isang palawit, kalahating puso. Napasinghap si Elena. Naramdaman ni Maricel ang biglaang panlalamig ng kanyang buong katawan. 22 taon, sabi ni Isabel habang hawak ang palawit. 22 taon kong hinintay ang pagkakataong ito. Alam kong nasa inyo ang kapares nito. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang naglalakad siya patungo sa kanilang maliit na aparador. Binuksan niya ang isang kahon na puno ng mga lumang resibo at importanteng dokumento. At mula sa ilalim, kinuha niya ang isang maliit na telang nakabalot. Dahan-dahan niya itong binuksan. Naroon ang kalahating pusong pilak, medyo kupas na at may gasgas, ngunit yun pa rin ang kalahating pusong natagpuan sa tabi ni Angelo. Inilahad ni Isabel ang kanyang palad. Nanginginig na inilagay ni Elena ang kanilang piraso sa tabi ng piraso ni Isabel. Sa isang marahang klik, ang 2 piraso ay nagkabit. Bumuo sila ng isang perpektong puso. Gumuho ang mundo ni Maricel. Ang katotohanang kinatatakutan nila sa kaibuturan ng kanilang mga puso sa loob ng 2 dekada ay nasa harap na nila ngayon, kumikinang sa ilalim ng kanilang pundidong ilaw. Totoo. Totoo ang sinasabi ng babaeng ito. Ngayon, sabi ni Isabel, habang isinusukbit pabalik ang buong puso sa kanyang leeg, pag-usapan natin kung paano niyo siya isasauli sa akin. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Rody, ang kanyang pagiging ama, ang kanyang dangal. Hindi isang bagay ang anak namin para isauli, mariin niyang sabi. Isang tawa, malamig at walang kagalakan, ang kumawala kay Isabel. Huwag na tayong maglokohan, Mr. Santos. Alam ko kung ano ang kailangan ninyo. May kinuha itong checkbook at ballpen mula sa kanyang mamahaling bag. Nagsulat ito ng mabilis, pinunit ang tseke at inilapag sa kanilang maliit na mesa. 10 milyong piso, sabi nito. Sapat na siguro yan para makapagsimula kayo ng bago, para mabayaran ang utang na loob ninyo sa pag-aalaga sa kanya. 10 milyon para kay Maricel
Ang mga salitang iyon ay isang sampal. Isang napakalakas na sampal. Hindi na niya napigilan ang galit na nag-aalab sa kanyang dibdib. "Umalis ka na!" Sigaw niya, at ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na bahay. "Wala kang karapatan. 22 taon. Saan ka noong umiiyak siya dahil sa lagnat? Saan ka noong unang araw niya sa eskwela? Saan ka noong kailangan niya ng isang ina? Kami. Ang nanay ko ang nandoon. Ang pamilya ko. Hindi ikaw." Humarap si Isabel sa kanya, at sa unang pagkakataon, nawala ang pagkakalmado nito. Napalitan ito ng isang nakakatakot na bagsik. "Wala kang alam, bata," sabi nito ng may diin. "Ang alam ko, kami ang nagmahal sa kanya." Ganti ni Maricel. "Hindi mo siya mabibili. Hindi nabibili ang kapatid ko." Tumayo si Isabel nang dahan-dahan. Inayos nito ang kanyang damit na tila ba nadumihan sa pagpasok sa kanilang bahay. Tiningnan niya silang lahat, isa-isa. At ang huling tingin ay muling ibinigay kay Angelo na nanatiling tulala at hindi makapagsalita. "Binigyan ko kayo ng pagkakataon para gawin ito sa madaling paraan," malamig niyang sabi habang naglalakad patungo sa pinto. Huminto siya sa may pintuan at lumingon. "Kung hindi niyo siya ibibigay ng maayos, kukunin ko siya sa paraang pagsisisihan niyong lahat." At pagkatapos, tulad ng isang multo, naglakad na ito palabas, pumasok sa kanyang itim na kotse at nawala sa dilim ng gabi. Naiwan silang apat sa loob ng bahay, nakatayo sa gitna ng katahimikan na para bang isang bagyo ang dumaan at sinira ang lahat. Ang tseke na nagkakahalagang 10 milyon ay nakalapag pa rin sa mesa. Isang tahimik na paalala ng bangungot na kasisimula pa lamang. Nawala na ang ugong ng mamahaling kotse, ngunit ang bigat ng presensya nito ay naiwan sa kanilang sala. Para kay Angelo, ang hangin ay naging sobrang kapal. Halos hindi na siya makahinga. Nakatayo lang siya roon, ilang hakbang sa likod ng kanyang pamilya. Ngunit pakiramdam niya ay milya-milya ang layo niya sa kanila. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang paghikbi ng kanyang ina, ang mabilis na paghinga ng kanyang ate Maricel, at ang nakabibinging katahimikan mula sa kanyang ama. Ang mga mata ni Angelo ay napako sa isang bagay na nasa ibabaw ng kanilang maliit na lamesa. Ang tseke, ang puting papel na may asul na sulat. 10 milyong piso. Iyon ba ang halaga niya? Ganoon ba siya kadaling bilhin at ibenta? Ang lahat ng nangyari ay parang isang mabilis na panaginip, isang bangungot. Kanina lang, ang puso niya ay puno ng saya at pasasalamat. Kanina lang, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo dahil sa pamilyang mayroon siya. Ngayon, hindi na niya alam kung ano ang kanyang nararamdaman. Hindi na niya alam kung sino siya. Ako ang tunay niyang ina. Ang mga salita ng babaeng yon ni Isabel Montenegro ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang lason na unti-unting kumakalat sa bawat ugat niya, pinipinsala ang bawat alaala na itinuring niyang kayamanan. Ang kaarawan niya noong 7 taong gulang siya nang ibinenta ng kanyang ama ang luma nitong relo para lang maibili siya ng pinapangarap niyang bisikleta. Ang pagtatapos niya ng high school nang umiyak ang kanyang ina sa tuwa habang isinasabit sa kanya ang medalya. Ang bawat gabi na pinagsasaluhan nila sa hapagkainan, ang bawat tawanan, ang bawat yakap, lahat ba iyon ay isang kasinungalingan? Isang tanong ang biglang sumibol sa kanyang isip. Mas masakit pa kaysa sa katotohanang siya ay ampon. Alam ba nila? Sa buong buhay ko, alam ba nila na hindi nila ako tunay na anak? Dahan-dahan, tila isang salamin na nabasag, ang imahe ng kanyang perpektong pamilya ay nagsimulang magkalamat. Ang pagmamahal na akala niya ay walang kondisyon, ngayon ay parang may nakatagong sekreto. Ang pag-aalaga na tinanggap niya, ngayon ay parang isang utang na loob
na kailangang bayaran. Si Elena ang unang kumilos. Humakbang ito palapit sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na nakaunat. Anak. Ngunit bago pa man siya mahawakan nito, automatikong napaatras si Angelo. Ang isang simpleng hakbang paatras ay tila isang sampal sa mukha ni Elena. Nakita ni Angelo ang sakit sa mga mata nito, isang sakit na tila ba sinaksak niya ito ng diretso sa puso. At dahil doon, lalo siyang nakaramdam ng pagkakasala, ng galit, ng pagkalito. Totoo po ba? Ang boses ni Angelo ay mahina. Garalgal, halos hindi na niya makilala. Lahat po ba ng sinabi niya, totoo? Nakita niya ang pagtango ng kanyang ama. Isang marahan, mabigat na pagtango na sumagot sa lahat ng kanyang mga tanong. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Angelo. Kaya pala palagi ninyong sinasabi na isa akong anghel na nahulog mula sa langit. Hindi na ito isang matamis na kwento. Isa na itong kasinungalingan. Angelo, anak, makinig ka, sabi ni Maricel. Sinusubukang lumapit. Ngunit umiling si Angelo. Ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa babaeng tinuring niyang ina sa loob ng 22 taon. Bakit? Tanong niya. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang pagtulo ng mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin, Nay? Bakit kailangan ko pang malaman sa ibang tao? Bakit kailangan kong malaman sa ganitong paraan? Ang bawat bakit ay isang patak ng asido na pumaso sa puso ni Elena. Humagulgol ito. Natakot ako, anak. Natakot ako. Natakot saan, Nay? Puno ng hinanakit na tanong ni Angelo. Na kapag nalaman ko, hindi ko na kayo mamahalin? Naiiwan ko kayo? Ganoon po ba kababaw ang tingin ninyo sa pagmamahal ko sa inyo? Hindi, anak. Hindi sa ganoon. Pero iyon po ang ginawa ninyo. Pinaniwala ninyo ako sa isang kasinungalingan. Ang buong buhay ko, ang buong pagkatao ko, isang malaking kasinungalingan lang pala. Hindi na niya kaya. Ang sakit ay sobrang bigat. Ang pagtataksil ay sobrang lalim. Tumalikod siya sa kanila. Sa pamilyang akala niya ay sa kanya. Angelo, saan ka pupunta? Sigaw ni Rody. Sa unang pagkakataon ay nagsalita. Kailangan ko lang mapag-isa. Sagot ni Angelo. Hindi lumilingon. Naglakad siya patungo sa kanyang maliit na silid. Ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 libra. Narinig niya ang mga tawag nila sa kanyang pangalan, ngunit hindi niya sila pinansin. Pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang pader na itinayo sa pagitan niya at ng mundo. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa dilim ng kanyang silid, bumuhos ang lahat ng emosyon na kanyang pinigilan. Umiyak siya. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa galit. Galit sa babaeng nag-iwan sa kanya. Galit sa pamilyang naglihim sa kanya. At higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil hindi niya alam kung sino siya. Ilang minuto siyang nanatili roon, nakayakap sa kanyang mga tuhod, hinahayaang ubusin siya ng kanyang kalungkutan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Hindi niya ito pinansin, ngunit nag-vibrate ito ulit. Naiinis na kinuha niya ito, handang isigaw kung sino man ang tumatawag, ngunit hindi ito tawag. Isa itong text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ang mensahe. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat. Ngunit sapat na yon para mapahinto ang kanyang paghinga. Ako ang nanay mo. Mag-usap tayo. Isabel Montenegro. Ang katahimikan sa loob ng kanyang penthouse ay isang pader na yelo. Mula sa floor-to-ceiling na bintana, tanaw ni Isabel Montenegro ang kumikinang na mga ilaw ng Bonifacio Global City. Ang syudad
ay buhay na buhay, puno ng ingay at paggalaw. Ngunit sa kanyang mundo, sa ika-50 palapag, tanging ang mahinang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. Ang kanyang apartment ay isang obra maestra ng modernong disenyo. Puti, itim, at abo ang kulay ng lahat. Walang kalat. Walang litrato ng pamilya maliban sa isa. Isang maliit na silver frame ang nakatago sa kanyang mesa sa likod ng kanyang laptop. Isang kupas na larawan ng isang sanggol na natutulog, nakabalot sa isang murang kumot. Kinuha niya ito at ang kanyang mga daliri na laging matatag sa pagpirma ng mga kontrata ay bahagyang nanginig. 22 taon, isang pagkakamali ng kabataan, isang sikretong kinailangan niyang itapon para mabuhay, para makamit ang lahat ng mayroon siya ngayon. Ngunit ang sikretong yon ay may mukha. At ngayon, ang mukha na yon ay ang mukha ng isang binatang puno ng hinanakit. Hindi niya inasahan ang naramdaman niya kanina. Nang makita niya si Angelo sa personal, hindi lang sa mga larawang kuha ng kanyang private investigator, may kumirot sa isang parte ng kanyang puso na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Nakita niya ang kanyang mga mata, ang kanyang tindig, isang buhay na paalala ng kanyang nakaraan. Ngunit ang pagkirot na yon ay mabilis na napalitan ng determinasyon. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Mayroon siyang misyon. Mayroon siyang kailangang iligtas. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. St. Luke's Medical Center. Sinagot niya ito kaagad. Hello? Mrs. Montenegro, si Dr. Alcaraz po ito. Dumating na po ang resulta ng huling tests ni Miguel. Napatikom si Isabel ng kamao. And, isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. I'm sorry, Isabel. The new chemotherapy regimen isn't working. His condition is getting worse. Napasandal si Isabel sa salaming bintana. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang likod, ngunit hindi nito matalo ang lamig na bumalot sa kanyang puso. What are our options, Doctor? Tanong niya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Sa puntong ito, isa na lang. Kailangan na niya ng bone marrow transplant as soon as possible. Ang problema, wala pa rin tayong nakikitang tugma sa international registry. Huminto ang doktor. Tila nag-aatubili. Isabel, mayroon ba siyang kapatid? Napapikit si Isabel ng mariin. Ang tanong na yon. Ang tanong na yon ang nag-umpisa ng lahat. Mayroon? Sagot niya. At ang boses niya ay halos isang bulong na lang. Hinahanap ko na siya. Pagkatapos ng tawag, mabilis siyang nagbihis. Ang malambot na damit pantulog ay napalitan ng isang matigas na business suit. Ang mukha na puno ng pag-aalala ay natakpan ng isang makapal na layer ng makeup. Ang ina ay naging CEO. Ang una niyang pinuntahan ay ang ospital. Ang VIP suite ni Miguel ay maluwag at tahimik. Ngunit ang katahimikan dito ay iba. Ito ay may bigat ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang anak na si Miguel, 16 na taong gulang, ay nakahiga sa kama. Payat, maputla. Ang dating masayahing binatilyo na mahilig mag-basketball ay isa na ngayong anino ng kanyang dating sarili. Nakakabit sa kanya ang iba't ibang tubo. Ang tanging tunog sa silid ay ang mahinang pito ng mga makina na sumusubaybay sa bawat pintig ng kanyang humihinang puso. Umupo si Isabel sa tabi ng kama at hinawakan ng kamay ni Miguel. Malamig ito. Hi anak, bulong niya. Mommy's here. Bahagyang iminulat ni Miguel ang kanyang mga mata. Mom, shh, don't talk. Magpahinga ka lang. I'm tired, Mom, sabi ni Miguel. At sa dalawang salitang yon, narinig ni Isabel ang pagsuko. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Isabel. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak. Huwag kang mapagod, okay? Lalaban tayo. Nakahanap na si Mami ng paraan. Magiging okay ka. Hindi sumagot si Miguel. Muli na lang itong pumikit.
Lumabas si Isabel ng kwarto at sa pagpihit niya ng pinto, ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay pumatak. Mabilis niya itong pinunasan. Bawal siyang maging mahina. Hindi ngayon. Mula sa ospital, dumiretso siya sa opisina ng kanyang abogado sa Makati. Si Attorney Romero ay isang matandang lalaki na sanay na sa mga gulo ng mayayaman. The DNA test will prove he's your son, Isabel. That's the easy part. Sabi ni Romero habang binabasa ang mga dokumento. Ang mahirap ay kumbinsihin ang korte na mas makabubuti sa isang 22 anyos na lalaki na iwanan ang pamilyang kinalakihan niya para sumama sa isang ina na ngayon lang niya nakilala. Hindi ako hihingi ng permiso sa korte. Kukunin ko kung ano ang sa akin, maring sabi ni Isabel. Mag-ingat ka, Isabel. Public opinion can be tricky kung magmumukha kang isang mayamang kontrabida na inaapi ang isang mahirap na pamilya. Then we won't let that happen, putol ni Isabel. May dalawang paraan para gawin ito. Ang una ay ang legal na paraan. Idemanda natin sila for custody. Gamitin natin ang pera natin. Ipakita natin na hindi nila kayang ibigay ang buhay na nararapat para sa anak ko. Tumango si Romero. At ang pangalawa? Ang pangalawang paraan, sabi ni Isabel at isang kakaibang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata, ay para mismo kay Angelo. Kinabukasan, pagkatapos ng ilang tawag at paggamit ng kanyang mga koneksyon, nakuha ni Isabel ang gusto niya. Isang pagkakataong makausap si Angelo nang sila lang dalawa. Nagkita sila sa isang mamahaling coffee shop sa isang hotel, malayo sa mundo ni Angelo, sa Project 6. Nakita niya itong pumasok. Suot ang isang simpleng t-shirt at moong, halatang hindi komportable sa eleganteng paligid. Pinilit ni Isabel na ngumiti. Salamat sa pagdating mo. Umupo si Angelo sa tapat niya, hindi nagsasalita. Ang mga mata nito ay puno ng galit at pagkalito. Angelo, alam kong galit ka. Panimula ni Isabel. May karapatan kang magalit. Ngunit sana, bigyan mo ako ng pagkakataong magpaliwanag. Nagsimula siyang magkwento. Isang bersyon ng katotohanan na maingat na inayos. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagiging isang batang babae na walang pera, na natakot sa kanyang mahigpit na pamilya. Ikinuwento niya ang sakit ng pag-iwan sa sarili niyang anak at ang bawat araw na paghahanap sa loob ng 22 taon. Nakikinig lang si Angelo. Ang mukha ay isang blankong pader. Kaya inilabas ni Isabel ang kanyang alok. Tingnan mo ang sarili mo, Angelo. Matalino ka. May potensyal ka, pero nasasayang ka sa buhay na mayroon ka ngayon. Malambing niyang sabi, kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng hindi nila kayang ibigay. Isang mas magandang bahay, isang kotse, pag-aaral sa ibang bansa, puhunan para sa sarili mong kumpanya. Sabihin mo lang at ibibigay ko sa iyo. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Angelo. Hindi ito pagkagahaman, ito ay pagkalito. Para kay Isabel, ang pagkalito na yun ay isang siwang, isang maliit na butas sa pader na itinayo ni Angelo sa pagitan nila. Isang pagkakataon. Lumapit si Isabel, inabot ang kamay ni Angelo na nakapatong sa mesa, ngunit mabilis itong binawi ng binata. Ang kilos na yun ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Hindi ko kailangan ng pera ninyo, malamig na sabi ni Angelo. Ang bawat salita ay may talim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel at sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel ang lalim ng sakit na naidulot niya. Yung bahay, kotse, pag-aaral. Lahat yan, mabibili. Pero yung 22 taon na wala kayo, mabibili niyo ba yon? Naramdaman ni Isabel ang kirot. Isang direktang tama sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nagpatinag. Sanay siyang lunukin ang sakit at palitan ito ng bakal na determinasyon. Ginawa ko ang dapat kong gawin, mariin niyang sabi. Kung hindi kita iniwan noon, pareho tayong walang patutunguhan. Ibinigay ko sa iyo ang pagkakataong mabuhay, Angelo.
Isang mapait na tawa ang kumawala kay Angelo. Ang tunog na yon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na coffee shop. Pagkakataong mabuhay o pagkakataong makalimutan na nagkaroon kayo ng anak? Tumayo si Angelo. Tapos na ang usapan para sa kanya. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pagod na pagwawalang bahala. "Huwag na po kayong lumapit sa pamilya ko," sabi niya, at ang paggamit niya ng salitang pamilya para sa mga Santos ay isa na namang patalim sa puso ni Isabel. "At huwag niyo na rin po akong guluhin." Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo. Panik. Iyon ang naramdaman ni Isabel. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng mabigo. Masyadong malaki ang nakataya. Ang buhay ni Miguel ang nakataya. Mabilis ding tumayo si Isabel. "Hindi mo naiintindihan." May sigaw niya at sa boses niya, mayroon ng bahid ng desperasyon na hindi niya karaniwang ipinapakita. "Angelo, hindi lang ito tungkol sa pera." Pahabol niya. Huminto si Angelo sa paglakad, ngunit hindi lumingon. Ang likod nito ay isang matigas na pader. Ito na ang pagkakataon ni Isabel. Kailangan niya itong bigyan ng isang bagay na hindi nito matatalikuran, isang misteryo, isang dahilan para bumalik. "Ito ang buhay na nararapat sa'yo," sabi ni Isabel, at ang boses niya ay puno ng kakaibang bigat at pangako, sapat na para marinig ni Angelo. "At kaya kong ibigay sa'yo ang lahat, pati na rin ang isang bagay na mas importante pa roon." Para kay Rody, ang mga kamay niya ang kanyang puhunan. Ang mga kamay na ito, nakalyo na at magaspang dahil sa araw-araw na paghawak sa manibela ng taxi ang bumuhay sa kanyang pamilya. Ang mga kamay na ito ang nagpakain, nagpaaral at yumakap sa kanyang mga anak sa loob ng mahigit 20 taon. Ngunit ngayon, habang nakatitig siya sa isang puting sobre na may opisyal na selyo ng korte, pakiramdam niya ay wala nang mas inutil pa sa kanyang mga kamay. Dumating ang sulat kinabukasan, dala ng isang kartero na may pag-aalinlangan sa mukha. Isang court summons. Ang mga salitang iyon ay banyaga sa kanilang pandinig. Ngunit ang bigat nito ay ramdam na ramdam nila. Petitioner Isabel Montenegro. Respondents Rodrigo Santos and Elena Santos. "Anong gagawin natin, Rody?" Basag ang boses ni Elena habang nakatingin sa papel na para bang isa itong ahas na handa ng tumuklaw. Hindi sumagot si Rody. Itiniklop niya ang sulat at ipinasok sa kanyang bulsa. Mayroon siyang kailangang gawin. Hindi siya pwedeng magmukmok lang dito. Siya ang haligi ng tahanan. Trabaho niyang protektahan ang kanyang pamilya. Kinabukasan, hindi siya pumasada. Maaga siyang umalis ng bahay, suot ang pinakamatinong polo na mayroon siya at ang luma niyang sapatos na pinakintab niya ng husto. Naglakad siya patungo sa maliit na law office na nakita niya malapit sa City Hall. Ang abogado ay isang bata-batang lalaki na tila mas maraming pimples kaysa sa kliyente. Ngunit nakinig ito. Tiningnan nito ang summons. Tumango-tango ito. "Malaking kaso ito, Mang Rody," sabi ng abogado. "Mabigat ang kalaban ninyo. Si Isabel Montenegro, CEO ng Montenegro Corp. Pera ang labanan dito." "Kaya nga po kami lumalapit sa inyo, attorney," sabi ni Rody. "Kailangan namin ng tulong." Huminga ng malalim ang abogado. "Para masimulan ang kaso, kailangan natin ng acceptance fee, 50,000 pesos, 50,000. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na suntok sa sikmura ni Rody. Ang halagang iyon ay katumbas na ng ilang buwang kita niya kung maswerte siya sa pasada. Wala po kaming ganyang kalaking pera, attorney," aminado ni Rody, at naramdaman niya ang pamilyar na kahihiyan na kaakibat ng kahirapan. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ng abogado. "Kung ganoon, Mang Rody, pasensya na po. Subukan niyo na lang po sa public attorney's office. Libre po doon." Lumabas si Rody sa opisina na mas mabigat ang dibdib kaysa noong pumasok siya.
Habang naglalakad siya pauwi, ang bawat ingay sa paligid ay tila isang pangungutya. Ang mga nagtatawa ng estudyante, ang busina ng mga sasakyan, at ang pinakamasakit sa lahat, ang mga bulungan ng kanyang mga kapitbahay. Narinig mo ba? Yung anak daw ni na Rody, hindi daw talaga kanila. Kawawa naman. Pero sabi nila, mayaman daw yung tunay na ina. Baka naman mas bubuti pa ang buhay ng bata doon. Hindi kaya nila tinago yung bata. Parang kidnapping din iyon, di ba? Napatikom si Rody ng kamao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kanilang lahat na minahal nila si Angelo, na hindi nila ito tinago. Ngunit ano ang silbi? Ang hatol ay naibigay na sa isipan ng mga tao. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ni Elena. Sa likod nito, nakatayo si Maricel. Si Angelo naman ay hindi pa rin lumalabas ng kanyang kwarto simula pa nung isang gabi. Rody? Kumusta? Tanong ni Elena. Hindi siya sumagot. Umupo lang siya sa kanilang lumang silya at ang bigat ng buong mundo ay tila pumatong sa kanyang mga balikat. Ang pagod sa kanyang mukha ay higit pa sa pisikal na pagod. Ito ay ang pagod ng isang taong natatalo sa isang laban na hindi pa man nagsisimula. Sumusuko ka na ba, Rody? May hinanakit sa boses ni Elena. Ganoon na lang ba yon? Ibibigay na lang ba natin ang anak natin dahil mahirap tayo? At doon, sumabog ang lahat ng galit at frustrasyon na kinikim-kim ni Rody. Ano ang gusto mong gawin ko, Elena? Sigaw niya at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, narinig ng kanilang mga anak na nagtaas siya ng boses sa kanilang ina. Makipaglaban? Paano? Saan ako kukuha ng 50,000? Saan ako kukuha ng panlaban sa isang bilyonaryo? Maging praktikal ka naman. Praktikal? Ganti ni Elena. At ngayon ay umiiyak na ito. Ang pag-usapan ng anak natin na parang isang bagay na pwedeng ipamigay? Yan ba ang praktikal? Akala ko ba pamilya tayo? Akala ko ba lalaban tayo? Wala tayong panlaban! Dagok ni Rody sa mesa at nayanig ang kanilang mga plato. Ang galit niya ay hindi para kay Elena. Para ito sa sarili niya. Sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Pera ang kalaban natin, Elena. Pera na wala tayo. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa sigawan. Ang mga salitang yon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang masakit na katotohanan na hindi nila matatatakasan. Kinagabihan, habang tahimik silang kumakain ng hapunan na walang kibuan, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa kanilang maliit na telebisyon. Isang kilalang news reporter. Isang kwento ng isang ina na matagal nang nangungulila sa kanyang nawawalang anak. Sabi ng reporter, lumitaw sa screen ang isang magandang larawan ni Isabel Montenegro. Ang mga mata ay tila malungkot at puno ng pag-asa. Kasunod noon, ipinakita ang isang kuha ng kanilang bahay na kinunan mula sa malayo gamit ang isang malabong lente. Ang kanilang tahanan ay nagmukhang mas maliit, mas sira-sira, at mas kahabag-habag sa telebisyon. Ayon sa kampo ni Mrs. Montenegro, natagpuan na niya ang kanyang anak na si Angelo na kasalukuyang nasa pangangalaga ng pamilyang Santos, isang pamilya ng taxi driver sa Quezon City. Patuloy ng reporter. Nagsimula na ang legal na proseso para mabawi ni Mrs. Montenegro ang kanyang anak na nawalay sa kanya sa loob ng 22 taon dahil sa di malinaw na mga pangyayari. Di malinaw na mga pangyayari. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Rody. Ganoon na lang iyon. Ang 22 taon ng pagmamahal, pag-aaruga, at sakripisyo ay binuod sa dalawang salita. Di malinaw na mga pangyayari. Sa isang iglap, hindi na sila ang pamilyang mapagmahal. Sila na ngayon ang mga kontrabida. Sila na ang mga kidnapper. Kinabukasan, wala na silang pagpipilian. Pumunta sila sa public attorney's office. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, hinarap sila ng isang abogadong mukhang pagod at tambak sa trabaho.
Pinakinggan nito ang kanilang kwento. Tiningnan ng summons. Huminga ito ng malalim. Mang Rody, Aling Elena, sabi ng abogado. At ang boses nito ay walang bahid ng pag-asa. Sa mata ng batas, simple lang ito. May DNA test siya na magpapatunay na siya ang ina. Mayaman siya. Kayang-kaya niyang patunayan sa korte na mas may kakayahan siyang magbigay ng magandang kinabukasan sa bata. Tayo, mahirap lang tayo. Ang intensyon natin, kahit gaano pa kabuti, ay mahirap patunayan. Hinawakan ni Elena ang braso ni Rody. Humihigpit ang kapit. Sa totoo lang po, Mang Rody, Aling Elena, sabi ng abogado, tinitingnan sila ng diretso sa mata. Napakataas ng tsansa na matalo tayo sa kasong ito. Ang mga sumunod na araw sa bahay ng mga Santos ay parang isang mahabang lamay. Walang namatay, ngunit ang nawala ay ang kanilang saya, ang kanilang sigla. Ang tawanan na dati pumupuno sa kanilang munting sala ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Mula sa siwang ng kanyang pinto, pinagmamasdan ni Angelo ang unti-unting pagguho ng kanyang pamilya. Nakikita niya ang kanyang ina, si Elena, na nakaupo lang sa isang sulok, yakap-yakap ang sarili. Ang mga mata ay laging malayo ang tingin. Ang dating mga ngiti nito ay napalitan ng mga guhit ng pag-aalala sa kanyang noo. Nakikita niya ang kanyang ate, si Maricel, na pilit na pinatatatag ang sarili para sa kanilang lahat. Ngunit sa gabi, naririnig niya ang mahinang paghikbi nito mula sa kabilang kwarto. At ang pinakamasakit sa lahat, nakikita niya ang kanyang ama, si Rody. Gabi-gabi, umuuwi itong pagod na pagod, amoy usok at langis. Doble ang kanyang pamamasada, umaasang sa bawat biyahe ay may mailalaan siyang kaunting halaga para sa mga abogadong hindi nila kayang bayaran. Nakita ni Angelo kung paano ito pumayat. Nakita niya kung paano dumami ang puting buhok sa ulo nito. Ang kanyang ama, ang matatag na haligi na kanyang hinahangaan, ay unti-unti nang nababali sa bigat ng problema. Ang bawat buntong hininga nila ay isang sundang sa dibdib ni Angelo. Ang bawat luhang pumatak sa kanilang mga mata ay parang kumukulong tubig na bumubuhos sa kanyang kaluluwa. Kasalanan niya ito. Kung hindi siya dumating sa buhay nila, hindi sana sila nahihirapan ng ganito. Isang gabi, hindi na niya natiis. Narinig niya ang mahinang pag-uusap ng kanyang mga magulang sa kusina. Baka kailangan na nating ibenta yung taxi, Elena, sabi ni Rody. At ang boses nito ay puno ng pagkatalo. Wala na tayong ibang paraan. Pero yan na lang ang bumubuhay sa atin, Rody. Mas importante si Angelo. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Angelo. Hindi na niya kayang panoorin silang masira nang dahil sa kanya. Kailangan niyang gawin ang isang bagay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang numero ni Isabel Montenegro. Huminga siya ng malalim at nagtipa ng isang maikling mensahe. Kailangan nating mag-usap. Ang sagot ay dumating kaagad na para bang hinihintay na nito ang kanyang mensahe. Susunduin kita bukas, 10 a.m. sa kanto. Kinabukasan, walang paalam. Tahimik na lumabas ng bahay si Angelo. Ang plano niya ay simple. Haharapin niya si Isabel Montenegro. At sasabihin dito na tigilan na ang lahat. Pakiusapan. Luluhuran kung kinakailangan. Sasabihin niyang masaya na siya sa buhay niya at hinding-hindi niya iiwan ang pamilyang nagpalaki sa kanya. Sakto 10:00, dumating ang pamilyar na itim na kotse. Bumukas ang bintana at nakita niya si Isabel sa loob. "Get in," sabi nito. Pumasok si Angelo. Ang lamig ng aircon ay tila kumagat sa kanyang balat. Habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa pamilyar na mga eskinita ng Project 6, papalapit sa nagtataas ang mga gusali ng syudad, walang nagsasalita sa kanila. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Angelo.
Sa lugar kung saan maiintindihan mo ang lahat. Sagot lang ni Isabel, ang mga mata ay nakatuon sa daan. Huminto ang kotse sa harap ng isang malaki at modernong ospital, ang St. Luke's Medical Center sa BGC. Nagtaka si Angelo. Bakit sila nandito? Sumunod lang siya kay Isabel. Dinaanan nila ang maluwag at malinis na lobby, sumakay sa isang elevator at huminto sa isang palapag na may nakasulat na VIP Suites. Ang sahig ay nakakarpet. Ang mga nurse ay bumabati sa kanila nang may paggalang. Ito ay isang mundong ibang-iba sa mga pampublikong ospital na alam niya. Huminto si Isabel sa harap ng isang silid na may malaking salamin na bintana. Tumingin ka, utos nito. Nag-aalangang sumilip si Angelo sa salamin. Sa loob ng silid, sa ibabaw ng puting kama, ay may isang batang lalaki na nakahiga. Marahil ay nasa 16 na taong gulang ito. Ang balat nito ay sobrang putla, halos kasing kulay na ng kumot. Ang buhok nito ay manipis na. Napapaligiran ito ng mga makinang may mga ilaw na kumukurap at gumagawa ng mahinang tuloy-tuloy na tunog. May mga tubo na nakakabit sa payat nitong mga braso. Sino? Siya? Tanong ni Angelo. Kahit na may isang malamig na takot na nagsisimulang gumapang sa kanyang sikmura. Humarap sa kanya si Isabel at sa unang pagkakataon, nakita ni Angelo ang mga bitak sa perpektong maskara nito. Ang mga mata nito ay hindi na malamig at puno ng awtoridad. Ngayon, ang mga ito ay puno ng isang uri ng sakit na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang sakit na tila ba kayang durugin ang isang tao mula sa loob. Siya si Miguel, sabi ni Isabel, at ang boses niya ay basag. Ang anak ko. Napatingin muli si Angelo sa batang lalaki sa loob. Miguel, anak ni Isabel, kapatid niya. Ang katotohanan yon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Mayroon siyang kapatid, isang kapatid na hindi niya alam na nabubuhay. Isang kapatid na nag-aagaw buhay. Anong sakit niya? Tanong ni Angelo. Ang boses ay halos isang bulong. Leukemia, sagot ni Isabel. Bawat pantig ay tila isang pabigat sa kanyang mga balikat. Aggressive. Sinubukan na namin ang lahat. Chemotherapy, radiation, wala nang gumagana. Ang tanging pag-asa na lang niya. Huminto si Isabel at tiningnan si Angelo ng diretso sa mga mata. Ang tingin na yon ay puno ng desperasyon, ng pagsusumamo, ng isang bagay na nakakatakot na pag-asa. Ang tanging pag-asa na lang niya ay isang bone marrow transplant. At sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang biglaang paglitaw ni Isabel, ang pilit na pagkuha sa kanya, ang mga alok, ang mga banta. Hindi ito tungkol sa pagmamahal ng isang ina. Hindi ito tungkol sa pagsisisi. Ito ay tungkol sa pangangailangan. Siya ang piyesa na kulang. Siya ang gamot. Siya ang huling baraha. Kailangan kanya, Angelo. Napaatras si Angelo. Napasandal sa malamig na pader ng hallway. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang mga tunog ng ospital, ang mahinang pag-uusap ng mga nurse, ang paggulong ng mga stretcher, ang pito ng mga makina, ay unti-unting humina at nawala. Ang isip niya ay naglalaro ng isang malupit na pelikula. Ang mukha ng kanyang ama, pagod at talunan. Ang mga luhang mata ng kanyang ina. Ang galit ng kanyang ate. At ngayon, ang mukha ng isang kapatid na hindi niya kilala, na mamamatay kung wala siya. Ang buong akala niya ay pinagpipilian lang siya sa pagitan ng dalawang pamilya, sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan, sa pagitan ng dugo at ng pag-aaruga. Ngunit ang pagpipilian ay mas malupit pa pala. Ito ay isang pagpipilian sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nakita niya ang luha na tuluyang bumagsak mula sa mga mata ni Isabel. Hindi ito luha ng isang CEO. Ito ay luha ng isang ina
na natatakot na mawalan ng anak. Hindi lang kita kailangan bilang anak, Angelo. Humagulgol si Isabel. Ang boses ay puno ng sakit at pagsuko. Kailangan ka ng kapatid mo para mabuhay. Nakatitig lang si Angelo sa babaeng nasa harapan niya at pagkatapos ay sa batang lalaki sa loob ng silid. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang mundo niya ay gumuho na naman, ngunit sa pagkakataong ito, mas malala, mas masakit. Dahil ang bigat ng desisyon ay nasa kanyang mga balikat na. Ito na pala ang sinasabi ni Isabel. Ang bagay na mas importante pa kaysa sa pera, ang buhay ng isang tao. Isang tanong ang naglaro sa isipan ni Angelo. Isang tanong na mas masakit pa kaysa sa lahat. Kung hindi may sakit si Miguel, hahanapin pa kaya siya ni Isabel? Binigyan siya ni Isabel ng isang tingin na puno ng lahat ng bigat ng sitwasyon. Ang kanyang susunod na mga salita ay hindi isang pakiusap, kundi isang ultimatum. Isang sentensya. Sumama ka sa akin, iligtas mo ang kapatid mo, at iuurong ko ang kaso. Bibigyan ko ng magandang buhay ang pamilyang nagpalaki sa'yo para hindi na sila maghirap kailanman. Huminga ito ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha at ibinalik ang malamig na maskara. O manatili ka sa kanila, panoorin mong mamatay ang kapatid mo at sisirain ko ang pamilyang minamahal mo sa korte hanggang sa wala nang matira sa kanila. Ang pag-alis ni Angelo ay nag-iwan ng isang malaking butas sa kanilang bahay. Isang butas na hindi kayang punan ng anumang salita o gawain. Para kay Elena, ang bawat segundo na wala ito ay isang pagdurusa. Saan ito nagpunta? Ligtas ba ito? Bumalik na kaya ito sa babaeng iyon? Ang mga tanong ay parang mga multo na bumubulong sa kanyang tainga. Pinapanatili siyang gising sa gabi, pinahihirapan ang kanyang puso sa araw. Kaya nang bumukas ang pinto at pumasok si Angelo, isang malaking alon ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Ngunit ang ginhawang iyon ay panandalian lamang. Ang pumasok sa kanilang pinto ay hindi ang Angelo na kilala niya. Ang Angelo na umalis kaninang umaga ay puno ng galit at determinasyon. Ang Angelo na bumalik ngayon ay wala. Walang laman. Ang mga mata nito ay blanko. Tila ba nakatingin ito sa isang bagay na hindi nila nakikita? Ang balat nito ay mas maputla kaysa dati, at ang paraan ng paglakad nito ay tila bapasan niya ang isang hindi makitang pabigat. Anak? Sinalubong siya ni Elena. Saan ka galing? Nag-alala kami sa'yo. Hinawakan niya ang braso nito at naramdaman niya ang panlalamig nito. Tumingin si Angelo sa kanilang lahat. Sa kanya, sa kanyang ama na napatayo mula sa pagkakaupo, sa kanyang ate Maricel na tumakbo mula sa kusina. At pagkatapos, nagsimula siyang magsalita. Ang kwento ay lumabas mula sa kanyang bibig na parang lason, pira-piraso, putol-putol. Ngunit ang bawat salita ay tumago sa puso ni Elena na parang isang matulis na bubog. May kapatid ako, may sakit siya. Leukemia, kailangan niya ng bone marrow. Ako lang ang pwedeng makatulong sa kanya. Nang matapos si Angelo, ang tanging tunog na maririnig sa kanilang sala ay ang paghikbi na hindi na napigilan ni Maricel. Walang hiya siya, sigaw ni Maricel, at ang mga kamao nito ay nakatikom sa galit. Ginagamit ka lang niya. Gagamitin niya ang sakit ng isa niyang anak para makuha ka. Hayop siya. Ngunit hindi na ito pinansin ni Angelo. Ang mga mata nito ay nakatuon lang kay Elena na para bang humihingi ng sagot sa isang tanong o na hindi niya kayang bigkasin. At si Elena, wala siyang mahanap na salita. Ang sakit ay sobrang tindi, sobrang lalim. Ang kawalang katarungan ng lahat ng ito ay parang isang lason na pumupuno sa kanyang dibdib. Hindi na ito tungkol sa pera o kayamanan. Ito na ay tungkol sa buhay. Inilagay ni Isabel ang buhay ng isang bata sa pagitan nila
Ginawa itong isang sandata, isang kadena, para itali si Angelo sa kanya. Paano nila lalabanan iyon? Paano mo sasabihin sa isang anak na huwag iligtas ang buhay ng kanyang kapatid? Buong maghapon, nanatiling tulala si Angelo sa isang sulok. Hindi kumakain, hindi umiimik, nakatingin lang sa malayo. At sa bawat sandali na nakikita siya ni Elena sa ganoong kalagayan, ang puso niya ay nadudurog ng paulit-ulit. Si Rody naman ay nanatiling tahimik. Nakaupo lang ito sa kanyang paboritong upuan, nakatingin sa sahig, ang muka ay isang maskara ng pagdurusa. Nakikita ni Elena ang pagtitiis sa bawat guhit sa mukha nito, ang bigat ng kawalan ng kapangyarihan sa pagkurban ng kanyang mga balikat. Gabi na nang sa wakas ay kumilos si Rody. Tumayo ito mula sa kanyang upuan, hindi tumitingin kay Elena o kay Maricel. Naglakad ito palapit sa nakaupong si Angelo. Umupo si Rody sa sahig, sa tapat ng kanyang anak. Sa loob ng ilang minuto, wala itong ginawa kundi titigan lang si Angelo. Ang mga mata ng isang ama na nakikita ang paghihirap ng kanyang anak. Nakita ni Elena ang paglabas-masok ng hininga ni Rody. Nakita niya ang pagtitiim ng panga nito. Nakita niya ang isang desisyon na nabubuo sa likod ng mga matang pagod na sa pakikipaglaban. At pagkatapos, nagsalita ito. Ang boses nito ay mahina, magaspang, at puno ng isang sakit na hindi kayang ipaliwanag. "Pumunta ka na, anak," napasinghap si Elena. Napatigil sa pag-iyak si Maricel. Tumingin si Angelo sa kanyang ama. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Tay?" Hinawakan ni Rody ang tuhod ni Angelo. "Hindi ko na kayang makita kang nagkakaganyan," sabi ni Rody. "Hindi ko na kayang makita kang sinisira ng problemang ito na kami dapat ang lumulutas." Umiling-iling si Rody at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang unang luhang nakita ni Elena mula sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon. "Wala kaming pera, wala kaming kapangyarihan, pero ayokong pati ang kaluluwa mo mawala rin sa'yo dahil sa amin." Tumingin si Rody kay Angelo at ang tingin na iyon ay puno ng pagpaparaya at walang katapusang pagmamahal. "Gawin mo ang sa tingin mo ay tama." Iyon na iyon, ang mga salitang iyon, ang pagsuko. Hindi na nakatiis si Elena. Ang lahat ng sakit, takot, at galit na kanyang kinimkim ay sumabog na parang isang bulkan. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan, at hinarap ang kanyang asawa. "Rody!" Sigaw niya, at ang boses niya ay basag sa galit at pighati. "Ano siyang sinasabi mo?" Tumingin si Rody sa kanya, ang mukha ay puno ng pagod. "Elena, tama na." "Anong tama na?" Ganti ni Elena. At ngayon ay humahagulgol na siya. "Sumusuko ka na. Ganoon na lang. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng 22 taon." Lumapit siya kay Rody. Dinuduro ito. Ang mga mata ay nag-aapoy sa kabila ng mga luha. Ang lalaking pinangakuan niyang makakasama habang buhay ay sumusuko na sa kanilang pinakamalaking laban. "Ibinenta mo na ba ang anak natin, Rody?" Sigaw niya, at ang akusasyon ay tumama sa hangin na parang isang kidlat. Iyan na ba ang presyo niya? Ang kaluluwa niya, kapalit ng kapayapaan natin? Ang araw ng kanyang pag-alis ay walang seremonya, walang mahabang iyakan, walang mga yakap na puno ng pangako. Ang tanging paalam ay ang katahimikan. Nakatayo si Angelo sa may pinto, dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit. Hinarap niya sila sa huling pagkakataon. Si Maricel ay nakasandal sa pader, ang mga mata ay namumugto at pula. Pilit itong ngumingiti, ngunit ang nangiting iyon ay mas masakit pa kaysa sa pag-iyak. Ang kanyang ama, si Rody, ay nakaupo sa kanyang silya, nakayuko, nakatingin sa sahig na tila ba naroon ang lahat ng bigat ng mundo. Hindi siya nito kayang tignan,
At ang kanyang ina, si Elena. Nakatalikod ito sa kanya, nakaharap sa lababo, nagkukunwaring may hinuhugasan. Ang likod nito ay isang matigas na pader na hindi niya kayang sirain. Ang bawat hibla ng pagiging ina nito ay sumisigaw sa sakit at pagtutol kahit na hindi ito nagsasalita. Alam ni Angelo na sa sandaling lumingon ito, pareho silang bibigay. Alis na po ako, sabi niya. At ang boses niya ay parang nanggaling sa ibang tao. Walang sumagot. Isang huling tingin sa munting bahay na naging buong mundo niya. Ang mga kupas na kurtina, ang amoy ng kape, ang kalendaryong may bilog sa kaarawan ng kanyang ama. Humakbang siya palabas at isinara ang pinto. Ang tunog ng pagsara nito ay ang tunog ng pagtatapos, ang tunog ng isang pusong nabiyak. Sa labas, ang itim na kotse ni Isabel ay naghihintay na parang isang karwahe ng kamatayan. Handa siyang dalhin sa kanyang bagong buhay o sa kanyang bagong kulungan. Ang penthouse ni Isabel ay hindi isang bahay. Ito ay isang museo. Ang sahig ay gawa sa puting marmol na sobrang kintab, kaya't nakikita ni Angelo ang sarili niyang anino na mukhang naliligaw at maliit. Ang mga dingding ay halos gawa sa salamin na nagpapakita ng isang perpektong tanawin ng syudad sa ibaba. Ang mga muebles ay moderno, kulay itim at puti, at walang anumang bakas ng personal na gamit. Walang mga litrato sa dingding, walang mga mumunting abubot na nagpapakita ng mga alaala. Ang lugar ay malinis, malawak, at napakalamig. Ito ang magiging kwarto mo, sabi ni Isabel. Itinuturo ang isang pinto. May sarili kang banyo. Sabihin mo lang sa kasambahay kung may kailangan ka. Pumasok si Angelo sa silid. Mas malaki pa ito kaysa sa buong sala nila sa Project 6. Ang kama ay malambot. Ang mga kumot ay sutla. Mayroon itong sariling TV, isang computer, at isang walk-in closet na puno ng mga bagong damit na may mga tatak na hindi niya kayang bigkasin. Mayroon siya ng lahat. At kasabay noon, wala siyang anuman. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Hindi gumagalaw. Hawak pa rin ang kanyang lumang bag. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero, isang impostor. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip. Dinadala siya ni Isabel sa ospital para sa sunod-sunod na pagsusuri. Kinukuhanan siya ng dugo. Tinetest ang kanyang katawan. Sa lahat ng ito, si Isabel ay epesyente at propesyonal na para bang isa lang siyang empleyado na sumusunod sa utos. Isang hapon, dinala siya ni Isabel sa kwarto ni Miguel. "Miguel, this is Angelo," sabi ni Isabel. Ang boses ay pilit na pinasasaya. "Angelo?" Si Miguel. Nakaupo si Miguel sa kanyang kama, nagbabasa ng libro. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay matalas at puno ng isang emosyon na hindi inaasahan ni Angelo. Pagkamuhi. "So ikaw pala yon," sabi ni Miguel. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pang-uuyam. Ang multo sa mga kwento ni Mami. Ang nawawalang anak na perpekto. "Miguel, stop it," saway ni Isabel. Ngunit hindi ito tumigil. Tinitigan nito si Angelo mula ulo hanggang paa. "Hindi ka naman pala ganoon ka-espesyal." Walang masabi si Angelo. Ang galit ng isang kapatid na hindi niya kilala ay isa na namang bigat sa kanyang dibdib. Naiintindihan niya. Para kay Miguel, isa siyang kaagaw. Isang paalala ng isang sikreto na sumira rin sa pamilya nito. "Iwan niyo na ako," sabi ni Miguel at muling ibinalik ang atensyon sa kanyang libro. Gabi-gabi, ang kalungkutan ay mas matindi. Nakahiga siya sa malambot na kama, ngunit hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng penthouse ay nakakabingi. Miss na niya ang ingay ng kanilang bahay, ang tunog ng lumang bentilador, ang pagtahol ng aso sa labas, ang mahinang paghilik ng kanyang ama. Isang gabi,
Hindi na niya natiis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinayal ang numero ng kanyang ate Maricel. Nagdarasal na sana ay sagutin nito. Hello? Sagot ni Maricel. Ang boses ay inaantok. Nang marinig ni Angelo ang boses nito, isang buhol ang biglang nabuo sa kanyang lalamunan. Ate! Natahimik si Maricel sa kabilang linya at pagkatapos ay narinig niya ang pagbago ng tono nito. Angelo? Kumusta ka na? Okay ka lang ba dyan? Pinapakain ka ba nila ng maayos? Sunod-sunod ang mga tanong nito, puno ng pag-aalala. Okay lang ako ate. Pilit na pinatatag ni Angelo ang kanyang boses. Kayo? Kumusta po kayo dyan? Si nanay? Si tatay? Isang buntantong hininga. Okay lang kami. Namimiss ka na namin. Lalo na si nanay. Palagi niyang niluluto yung paborito mong adobo. Napapikit si Angelo ng mariin. Kayang-kaya niyang isipin ang eksenang yon. Ang amoy ng adobo. Ang mukha ng kanyang ina. Pakisabi po sa kanila. Sorry, bulong ni Angelo at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Angelo, sige na po ate, baka may makarinig pa sa akin. Ingat po kayo palagi. Ikaw din, bunso. Mahal ka namin. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, doon na bumuhos ang mga luha. Tahimik siyang umiyak sa dilim, niyakap ang unan na hindi nagbibigay ng anumang ginhawa. Ang bawat patak ng luha ay para sa pamilyang iniwan niya, para sa buhay na isinuko niya. Isang linggo ang lumipas. Isang umaga, pumasok si Isabel sa kanyang kwarto nang hindi kumakatok. Ang mukha nito ay seryoso. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Kislap ng tagumpay. Hawak nito ang isang brown envelope. Dumating na ang mga resulta mula sa ospital, sabi ni Isabel. Ang boses nito ay kalmado at direkta, na parang nag-uulat sa isang business meeting. Hindi umimik si Angelo. Naghihintay. Lahat ng tests ay bumalik na positibo. Patuloy ni Isabel. Inilabas nito ang isang papel mula sa sobre. You are a 100% match. Huminto ito at tinitigan siya. Ang mga mata ay matalim. Itinakda na ng mga doktor ang operasyon sa susunod na linggo. Ang gabi bago ang operasyon ay ang pinakamahaba sa buhay ni Maricel. Ang bahay ay binalot ng isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan. Walang nakabukas na TV, walang radyo. Tanging ang paminsan-minsang tunog lang ng pag-ubo ng kanyang ama o ang pag-urong ng silya sa sahig ang maririnig. Lahat sila ay gising. Lahat sila ay nag-iisip ng iisang bagay. Si Angelo, hindi makatulog si Maricel. Pabaling-baling siya sa kanyang kama. Ang isip ay puno ng mga imahe ng kanyang kapatid. Ini-imagine niya itong nag-iisa sa isang malamig na kwarto ng ospital, natatakot, nangungulila. Ang ideyang iyon ay isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Sumuko na ba sila nang ganoon kadali? Ganoon na lang ba ang katapusan ng kanilang pamilya? Bumangon siya. Kailangan niya ng tubig. Kailangan niya ng hangin. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa madilim na pasilyo, napahinto siya sa tapat ng kwarto ni Angelo. Bahagyang nakaawang ang pinto. At sa loob, sa sinag ng ilaw mula sa poste sa labas, nakita niya ang kanyang ina. Nakaupo si Elena sa gilid ng kama ni Angelo, sa kama na hindi nagagalaw sa loob ng isang linggo. Mahigpit nitong yakap ang isang luma at kupas na t-shirt ni Angelo, ang paborito nitong pambahay na may butas pa sa may balikat. Nanginginig ang mga balikat nito sa bawat pigil na hikbi. Hindi ito gumagawa ng ingay, ngunit ang sakit nito ay halos marinig. Isang ina na nangungulila sa kanyang anak. Napalunok si Maricel. Pinipigilan ang sariling luha. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at nagpatuloy sa paglakad. Sa kanilang munting sala, natagpuan niya ang kanyang ama. Nakaupo si Rody sa kanyang paboritong silyang yantok. Nakaharap sa bintana, nakatingin sa kawalan. Hindi ito gumagalaw. Isang anino lang sa dilim.
Ang postura nito ay hindi na postura ng isang haligi ng tahanan. Ito ay postura ng isang gusaling gumuho na, isang lalaking tinalo ng mundo, isang amang pakiramdam niya ay nabigo. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang 2 taong pinakamamahal niya sa mundo, na unti-unting nilalamon ng kalungkutan, isang bagay ang nag-alab sa loob ni Maricel. Hindi galit, kundi determinasyon. Hindi ito tama. Hindi pwedeng ganito ang wakas nila. Ipinangako nila kay Angelo na pamilya sila. At ang pamilya ay hindi basta-basta sumusuko. Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang lahat ng kanyang lakas. Nilapitan niya ang kanyang ama at binuksan ang ilaw. Napapikit si Rody sa biglaang liwanag. Maricel, bakit gising ka pa? Hindi po ako makatulog, Tay, sabi ni Maricel at ang boses niya ay matatag. Kayo rin po. Pumasok si Elena mula sa likod. Marahil ay narinig ang kanilang pag-uusap. Ang mga mata nito ay mugto pa rin. Tiningnan sila ni Maricel, ang kanyang mga magulang, ang 2 taong nasasaksihan niya ang pagdurusa. Nakikita ko po kayo. Panimula niya. Nakikita ko pong nahihirapan kayo at ako rin po. Pero hanggang kailan po tayo magkakaganito? Magmumukmok na lang po ba tayo dito habang ang kapatid ko, ang anak ninyo, ay haharap sa isang operasyon ng mag-isa? Yumuko si Rody. Wala na tayong magagawa, anak. Ibinigay na natin siya. Hindi po, giit ni Maricel. At ngayon, ay may panginginig na sa kanyang boses, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na damdamin. Hindi po natin siya ibinigay. Pinahiram lang natin siya. Pinahintulutan natin siyang gawin ang tama. Pero hindi ibig sabihin noon, iiwan natin siya sa ere. Tumingin siya sa kanyang ina. Nay, noong may lagnat si Angelo at hindi mapatahan, sino po ang nagpuyat sa tabi niya? Noong natalo siya sa basketball at umiyak buong gabi, sino po ang yumakap sa kanya? Bumaling siya sa kanyang ama. Tay, noong natutong magbisikleta si Angelo at nadapa, sino po ang bumuhat sa kanya at nagsabing, "Tumayo ka, kaya mo yan"? Tayo po, sagot ni Maricel sa sarili niyang mga tanong. Tayo ang pamilya niya at bukas, sa pinakamahalagang araw ng buhay niya, kailangan niya tayo. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang kanyang huling punto. Hindi na po ito para bawiin siya kay Isabel. Hindi na po ito isang laban para sa karapatan. Ito po ay para kay Angelo. Kailangan niyang makita pagmulat ng mga mata niya na hindi siya nag-iisa. Na nandito tayo, nagmamahal sa kanya, anuman ang mangyari. Yun ang kailangan niya. Tayo ang kailangan niya. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Tanging ang tunog lang ng kanilang mga hininga ang maririnig. Unti-unting nag-angat ng tingin si Rody. Nakita ni Maricel ang isang bagay na kumislap sa mga mata nitong pagod. Isang maliit na baga ng pag-asa. Si Elena ang unang kumilos. Pinunasan nito ang kanyang mga luha at ang mga matang puno ng kalungkutan ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Tama ang anak mo, Rody, sabi ni Elena at ang boses niya ay hindi na nanginginig. Hindi natin pwedeng iwan si Angelo. Tumingin si Rody mula kay Elena patungo kay Maricel. Nakita niya ang nag-aalab na pag-asa sa mga mukha ng kanyang mag-ina. Ang lakas na nawala sa kanya ay unti-unti niyang nararamdaman muli, dumadaloy mula sa kanila. Dahan-dahan, tumango si Rody. Ang simpleng kilos na yon ay mas malakas pa sa anumang salita. Tumayo siya. Ang anino ng isang talunang lalaki ay nawala. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay ang haligi ng kanilang tahanan. Isang ama. Nilapitan niya si Elena at hinawakan ng kamay nito. Mahigpit. Bukas, sabi ni Rody, at ang boses niya ay buo na at hindi na nag-aalinlangan. Pupuntahan natin ang anak natin. Ang umaga ng operasyon ay nagsimula sa isang ritual ng kontrol.
Maagang gumising si Isabel, nag-ehersisyo, uminom ng itim na kape, sinuri ang kanyang mga email. Lahat ay ginawa niya ng may perpektong pagkakasunod-sunod, isang paraan para supilin ang nag-iisang bagay na hindi niya kayang kontrolin, ang takot. Nakatayo siya ngayon sa labas ng silid ni Miguel, nakatingin sa salamin. Sa loob, ang kanyang anak ay payapang natutulog, hindi pa alam na sa loob ng ilang oras, ang buhay niya ay magbabago. Sa tabi ng kama nito, ang pinakamagagaling na doktor sa bansa ay naghahanda. Walang puwang para sa pagkakamali. Sa kabilang silid, sa dulo ng pasilyo, naghahanda na rin si Angelo. Ang piyesa, ang sagot. Tiningnan ni Isabel ang monitor ng CCTV sa nursing station. Ang lahat ay tahimik, perpekto. Ngunit biglang may lumitaw sa screen, 3 tao. Isang matandang lalaki na pagod ang mukha, isang babae na halatang umiyak buong gabi, at isang dalaga na ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Ang pamilya Santos, isang malamig na galit ang gumapang sa ugat ni Isabel. Paano sila nakapasok? Paano sila naglakas loob na pumunta rito? Security, sabi niya sa intercom ng nursing station. Ang boses ay kalmado, ngunit may bakal sa ilalim. May mga bisitang hindi inaasahan sa may elevator. Siguraduhin niyong hindi sila makakalagpas dyan. Hindi. Hindi nila sisirain ang araw na ito. Hindi niya hahayaang guluhin nila ang isip ni Angelo. Hindi ngayon. Ang bawat hakbang ni Elena, sa malinis at walang emosyong pasilyo ng ospital, ay isang panalangin. Panginoon, sana maabutan namin siya. Sana makita niya kami. Sa tabi niya, si Maricel ay alerto, handa sa anumang haharapin nila. Sa likod nila, si Rodi ay tahimik, ngunit ang presensya nito ay matatag. Isang pader na handang sumuporta sa kanila. Ngunit pagdating nila sa nursing station, hinarang sila ng 2 malalaking security guard. Pasensya na po, ma'am sir, sabi ng isa. Private floor po ito. Bawal po kayong tumuloy. Nandito kami para sa anak namin, mariing sabi ni Elena. Si Angelo Santos. Nagkatinginan ang mga guard. Wala po kaming record ng ganyang pangalan. Kailangan nyo na pong umalis. Hindi kami aalis! Giit ni Maricel, at mula sa dulo ng pasilyo, isang pamilyar na boses ang pumutol sa usapan. Isang boses na nagdudulot ng panginginig sa buong katawan ni Elena. Anong ginagawa ninyo rito? Naglalakad si Isabel Montenegro papalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng malamig na galit. Hinarap siya ni Elena. Sa sandaling iyon, nawala ang takot. Nawala ang pag-aalinlangan. Ang tanging natira ay ang tapang ng isang ina. Nandito kami para sa anak namin, ulit ni Elena, at ang boses niya ay hindi na nanginginig. Anak namin. Ang mga salitang yon ay parang mga karayom na tumusok sa pandinig ni Isabel. Isang pang-iinsulto sa lahat ng kanyang ginagawa. Wala kayong anak dito, malamig niyang sagot. Ang pasyente sa silid na yon ay anak ko. At ginugulo ninyo ang paghahanda para sa kanyang operasyon. Tumingin siya sa mga guard. Sinabi ko nang paalisin niyo sila. Hindi kami aalis hanggat hindi namin siya nakikita. Sigaw ni Elena. Ang babaeng dati mukhang mahina at laging nakayuko ay isa na ngayong leona na handang makipaglaban. Umalis na kayo kung ayaw niyang magpatawag pa ako ng pulis. Banta ni Isabel. Ngunit hindi natinag si Elena. Humakbang ito palapit at sa unang pagkakataon, nakita ni Isabel ang sarili niyang determinasyon sa mga mata ng kalaban niya. Gawin mo ang gusto mo, Isabel! Sigaw ni Elena, at ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, puno ng sakit at tapang na naipon sa loob ng maraming linggo. Magpatawag ka ng pulis! Idemanda mo kami! Kunin mo ang lahat sa amin. Pero isang bagay ang hinding-hindi mo makukuha. Ang mga nurse at doktor ay nagsimula nang sumilip mula sa mga silid. Maaring nasa iyo na ang lahat ng pera sa mundo, Isabel,
Patuloy ni Elena, at bawat salita ay isang sampal. Pero hinding-hindi mo mabibili ang pagmamahal ng isang ina. Ang mga salita ay bumuhos mula kay Elena na parang isang rumaragasang ilog. Wala na siyang pakialam kung sino ang nakakarinig. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Isabel. Isang mabilis na pagkirot bago ito muling natakpan ng galit. "Guards!" sigaw ni Isabel, nawawala na sa kontrol. "Palabasin niyo sila! Now!" Nagsimula na ang kaguluhan. Itinulak ng isang guard si Rody na agad namang hinarangan ni Maricel. Sinubukan nilang hawakan si Elena, ngunit pumiglas siya. "Angelo! Anak!" sigaw ni Elena. Umaasang maririnig siya sa kabila ng mga pinto. "Nandito lang kami! Mahal ka namin! Get them out!" Sa gitna ng sigawan at tulakan, isang tunog ang pumutol sa lahat. Ang marahang pagbukas ng isang pinto. Lahat sila ay napahinto. Lahat ay napatingin. Ang pinto ng silid ni Angelo. Isang nurse ang nagtulak palabas ng isang gurney. At sa ibabaw noon, nakahiga si Angelo, nakasuot ng damit ng ospital, maputla at payat. Papunta na siya sa operating room. Nagising ang diwa ni Angelo sa ingay. Dahan-ahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At nakita niya ang lahat. Nakita niya si Isabel, ang mukha ay puno ng galit. At nakita niya sila, ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang kanyang ate, nakatayo roon, nakikipaglaban para sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Angelo. At habang ang lahat ay nakatitig sa kanya, isa pang pinto ang dahan-dahang bumukas. Ang pinto ng silid ni Miguel. Isang payat na figura, nakakabit pa sa kanyang IV stand, ang humakbang palabas. Si Miguel. Kahit na hirap, naglakad ito papalapit sa kanila. Tumingin ito sa kanyang ina. Tumingin ito sa naguguluhang pamilya Santos. Tumingin ito kay Angelo na nasa gurney. At pagkatapos, isang mahinang boses ang narinig, ngunit sapat na para basagin ang tensyon sa buong pasilyo. "Tigilan niyo na yan, Ma." Mula sa kanyang pagkakahiga sa gurney, ang buong eksena ay parang isang pelikulang nag-slow motion sa harap ni Angelo. Ang galit sa mukha ni Isabel, ang desperasyon sa sigaw ng kanyang nanay Elena, ang takot at determinasyon sa mga mata ng kanyang pamilya. At ngayon, ang kanyang kapatid. Nakatayo si Miguel sa gitna ng lahat, nanginginig dahil sa kahinaan, ngunit ang mga mata nito ay may bigat at linaw na higit pa sa sinuman sa pasilyong yon. Lahat ng atensyon ay nasa kanya. Humarap si Miguel sa ina nito, ang babaeng may kapangyarihang yumanig sa mga korporasyon, ngunit ngayon ay walang magawa sa harap ng sariling anak. "Gusto kong mabuhay, Ma," sabi ni Miguel, at ang bawat salita ay tila isang malaking pagsisikap para sa kanya. Ang boses nito ay mahina, ngunit umaling-awngaw ito sa nakabibinging katahimikan. Pero hindi sa ganitong paraan. Isang simpleng pangungusap, ngunit para itong isang malakas na sampal sa mukha ni Isabel. Ang lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang kontrol, lahat ng kanyang dahilan, lahat ay gumuho sa isang iglap. "Hindi ko kayang tanggapin ang buhay na galing sa pagsira ng buhay ng iba," patuloy ni Miguel. At sa pagkakataong ito, tumingin ito kay Angelo. Sa mga mata nito, wala na ang dating pagkamuhi. Ang naroon na lang ay isang pagod na pag-unawa at marahil, isang pahiwatig ng pagsisisi. "Hindi ko kayang mabuhay dala ang bigat na yan." Ang mga salita ni Miguel ang huling tumulak kay Isabel sa bangin. Ang perpektong maskara ng CEO, ang bakal na postura, ang malamig na mga mata, lahat ay tuluyan ng nabasag. Ang mga balikat nito ay nanghina. Ang mga tuhod nito ay bumigay. At doon, sa gitna ng malinis at mamahaling sahig ng ospital, napaluhod si Isabel Montenegro. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmakaawa. Nagsimula lang siyang umiyak. Isang uri ng pag-iyak na hindi pa naririnig ni Angelo kailanman. Hindi ito pag-iyak ng pagkatalo.
Ito ay pag-iyak ng isang taong tuluyan ng nawala. Isang pag-iyak na puno ng 22 taon ng pagsisisi, takot, at maling mga desisyon. Patawad. Hikbi nito, hindi nakatingin sa sinuman. Patawarin niyo ako. Sa sandaling iyon, habang nakikita niya ang babaeng nagdulot ng lahat ng kanilang paghihirap na nakaluhod at wasak, walang naramdamang tagumpay si Angelo. Walang galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at nakakapagod na awa. Dahan-dahan, gamit ang lakas na hindi niya alam kung saan nanggaling, itinaas ni Angelo ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ng nurse. Sandali lang po. Ipinatigil ng nurse ang gurney. Tumingin si Angelo sa kanilang lahat. Sa naguguluhang mga guard, sa umiiyak niyang pamilya, sa sirang-sirang si Isabel. Ang desisyon ay hindi na tungkol sa kanila. Ito ay tungkol na sa kanya. Una niyang tiningnan si Isabel. Gagawin ko po ito, sabi ni Angelo, at ang boses niya ay kalmado at buo. Isang kislap ng pag-asa ang dumaan sa mga mata ni Isabel, pero hindi po para sa inyo, dagdag ni Angelo, at ang kislap na yon ay namatay. Gagawin ko po ito para sa kapatid ko. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa pamilyang nagpalaki sa kanya. Sa kanyang ama, na ngayon ay nakatayo ng tuwid, puno ng pagmamalaki. Sa kanyang ate, na umiiyak ngunit nakangiti. At sa kanyang ina, si Elena, na ang mga mata ay nagsasabing, "Nandito lang kami anak, ano man ang desisyon mo." Tumango si Angelo sa kanila. Isang tango na nagsasabi ng lahat. "Okay na po," sabi niya sa nurse. "Tara na po." Lumipas ang ilang oras na parang isang panaginip. Ang liwanag ng operating room, ang lamig ng anesthesia, ang unti-unting pagkawala ng malay. Pagmulat niya ng mata, ang unang nakita niya ay ang pamilyar na mukha ng kanyang nanay Elena na mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sa tabi nito ay ang kanyang tatay Rody at ate Maricel. Sila ang unang bumungad sa kanyang paggising. "Tapos na anak," bulong ni Elena. Ang mga mata ay puno ng luha ng ginhawa. Matagumpay ang operasyon. Nakatulog muli si Angelo dala ng pagod. Paglipas ng ilang araw, nang medyo malakas na siya, pumasok sa kanyang silid si Isabel. Iba na ito ngayon. Wala na ang mamahaling business suit. Nakasuot lang ito ng simpleng bestida. Wala nang bakas ng galit sa mukha nito. Tanging isang malalim na pagod at pasasalamat. "Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa'yo, Angelo," sabi nito. "Si Miguel, he's responding well to the transplant. Iniligtas mo ang buhay niya." Tumango lang si Angelo. "Alam kong wala akong karapatang humingi pa ng kahit ano," sabi ni Isabel. "Pero ang alok ko ay nakatayo pa rin. Ang bahay, ang pag-aaral, ang pera. Lahat ng yon, sa'yo pa rin." Ngumiti si Angelo. Isang tunay at mapayapang nangiti. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang katawan, ngunit hindi nito matalo ang gaan na nararamdaman niya sa kanyang puso. Naglakad siya, hindi papunta kay Isabel, kundi papunta sa pinto kung saan naghihintay ang kanyang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Elena, hinawakan niya ang kamay ni Rody. Humarap siya kay Isabel sa huling pagkakataon. "Salamat po sa alok," magalang niyang sabi. "Pero uuwi na po ako." At sa ilalim ng tingin ng babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, pinili ni Angelo ang mga taong nagturo sa kanya kung paano mabuhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay unti-unting bumabalik sa dati, ngunit mas matatag na ngayon. Isang hapon, habang nagkakape si Angelo sa kanilang munting balkonahe, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa isang mamahaling ospital, binuksan niya ito. Sa loob, may isang litrato, si Miguel, na medyo may laman na ngayon, at si Isabel. Pareho silang nakangiti, isang ngiting hindi pilit. Sa likod ng litrato, may maikling sulat kamay.
Salamat, kuya. 6 na buwan ang lumipas. Para kay Elena, ang mga buwang iyon ay parang isang mahabang paghinga ng maluwag pagkatapos ng isang matinding unos. Ang mga sugat ay unti-unting naghihilom. Ang takot na minsay naging anino sa kanilang tahanan ay napalitan na ng isang bagong kapayapaan. Ngayong gabi, mayroong selebrasyon. Simpleng-simple lang, isang plato ng pansit na pampahaba ng buhay, ilang pirasong pritong manok, at isang cake na binili ni Maricel mula sa bakery sa kanto. Kaarawan ni Rhody, pinagmamasdan ni Elena ang kanyang pamilya habang nagtatawanan sila sa kanilang maliit na hapagkainan. Si Rhody, na tila nabawasan ng 10 taon ng edad, ay masayang nakikipagbiruan kay Maricel. Si Angelo, nakatabi niya, ay tahimik na nakangiti. Ang nangiting iyon ay iba na ngayon. Wala na ang bahid ng pag-aalinlangan o pagkakasala. Ito ay isang ngiti na buo, payapa, at panatag. Oy, Tay, mag-wish ka na bago mo hipan ng kandila, sabi ni Maricel habang inilalapit ang cake. Pumikit si Rhody. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ay natahimik. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at hinipan ang nag-iisang kandila. Nagpalakpakan sila. Ano ang winish mo, Tay? Tanong ni Angelo. Ngumiti si Rhody, isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Wala na, anak, sabi nito. Nandito na ang lahat ng hihilingin ko. Tumingin si Rhody kay Elena at sa tingin na iyon, nakita niya ang 25 taon ng kanilang pagsasama. Ang hirap, ang saya, ang mga pagsubok, at ang hindi matitinag na pagmamahal. Habang naghahati sila ng cake, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Angelo. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na matagal na niyang hindi nakita ng ganoon kalinaw. Nay, sabi ni Angelo, ang boses ay seryoso. Bago po ang lahat, may gusto po akong sabihin para kay tatay. Tumayo si Angelo. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Tay, panimula ni Angelo, nakatingin ng diretso sa kanyang ama. Noong bata po ako, ang tingin ko sa inyo ay isang superhero. Kasi kaya niyong imaneho ang taxi buong araw at buong gabi nang hindi napapagod. Kaya niyong buhatin ang pinakamabigat na sako ng bigas at kaya niyong takutin ang mga aso na kumakahol sa akin. Nagtawanan sila. Pero nitong mga nakaraang buwan, patuloy ni Angelo, at ang boses niya ay nagsimulang maging emosyonal. Mas lalo po akong humanga sa inyo. Hindi dahil sa lakas ninyo, kundi dahil sa tapang ninyong ipakita ang kahinaan. Tinuruan niyo po akong magmahal ng walang kondisyon. At tinuruan niyo rin po akong magpatawad at magparaya. Kayo po ang pinakamatatag na haliging kilala ko. Happy birthday, Detay. Mahal na mahal po kita. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Rhody. Hindi na ito nagsalita. Tumayo na lang ito at niyakap ng mahigpit ang anak na pinalaki niya. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, isang mahinang katok sa pinto ang kanilang narinig. Nagkatinginan sila. Sino naman kaya ang bibisita ng ganoong oras? Nagboluntaryo si Maricel na buksan ang pinto. Pagbukas nito, isang binatilyo ang nakatayo sa labas. Medyo payat pa rin, ngunit malusog na. May dala itong isang maliit na paper bag. Medyo nahihiya ito at hindi makatingin ng diretsyo. Si Miguel, isang sandali ng pagkabigla ang bumalot sa kanila. Pagkatapos, si Elena, nadala ng puso ng isang ina, ang unang kumilos. Ngumiti siya, isang mainit at totoong nangiti. Miguel, sabi niya, tuloy ka, nakahain na. Nag-aalangang pumasok si Miguel. Ang mga mata nito ay naglalaro sa sahig. Pasensya na po sa abala. Nalaman ko po kasing birthday po ng tatay ninyo. Ito pong cake para po sa kanya. Inabot niya ang paper bag kay Rhody. Kinuha ito ni Rhody at nginitian siya. Salamat,
iho. Walang may nagsalita tungkol sa nakaraan. Walang may nagtanong kung bakit siya naparito. Ang presensya niya lang ay sapat na. Pinaupo nila siya, ipinaghanda ng plato, at sa unang pagkakataon, nakasama nila sa hapagkainan ng isa pang piraso ng buhay ni Angelo. Habang kumakain, naglakas loob si Miguel na tumingin kay Angelo. "Kuya," sabi nito, at ang salitang iyon ay nagdala ng kakaibang init sa puso ni Elena. "Nagsimula na ulit akong mag-aral. Sabi ng doktor, sa 1 taon, pwede na ulit akong mag-basketball." "Galingan mo," nakangiting sabi ni Angelo. "Baka isang araw makalaro pa tayo." Isang maliit ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Ang simula ng isang bagong ugnayan. Ang simula ng pagiging magkapatid. Mula sa kanyang upuan, pinagmasdan ni Elena ang lahat. Ang kanyang asawa na puno ng pasasalamat. Ang kanyang anak na si Maricel na tumatawa sa isang birong sinabi ni Rody. Ang kanyang anak na si Angelo na masayang nakikipagkwentuhan sa bago nitong kapatid. Ang kanilang maliit na bahay ay hindi na lang puno ng tawanan. Puno na ito ng paghilom. Hinawakan ni Rody ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at pinisil ito ng marahan. Tumingin siya rito at ngumiti. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Elena ng mga plato, naramdaman niya ang isang yakap mula sa likod. Ang pamilyar na yakap ng kanyang bunso. Isinandal ni Angelo ang kanyang ulo sa balikat ni Elena. "Nay," bulong nito, sapat lang para marinig niya. "Salamat po sa lahat." Humarap si Elena at hinaplos ang pisngi nito. "Para saan, anak?" Tumingin si Angelo sa kanya at ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal, pasasalamat at isang kapayapaan na sa wakas ay natagpuan na niya. "Salamat po dahil kayo ang pinili kong maging tahanan." At sa yakap na yon, alam ni Elena na ang kanilang pamilya na sinubok ng pinakamatinding unos ay mas buo na ngayon kaysa dati. Dahil ang isang tunay na pamilya ay hindi ginagawa ng dugo. Ito ay binubuo ng pagmamahal na pinipili mong ibigay araw-araw habang buhay. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pamilya Santos at ng kanilang anak na si Angelo. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig na ibinibigay at tinatanggap. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang bawat sandali na inilaan ninyo para samahan kami sa paglalakbay na ito ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang kwento ni na Elena, Rody at Angelo, ang bawat kabanata ay naging isang paglalakbay din para sa aking puso. Naramdaman ko ang kanilang takot, ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at higit sa lahat, ang kanilang walang katumbas na pagmamahal. Sa pamamagitan ng kanilang kwento, sana ay napulutan natin ng aral na ang pag-ibig ay isang desisyon. Ito ang desisyon na manatili sa tabi ng isang tao sa gitna ng unos. Ang desisyon na magpatawad kahit gaano pa kalalim ang sugat. At ang desisyon na umasa ka, kahit tila ba ang lahat ng pag-asa ay nawala na. Naway magsilbi itong paalala na ang tunay na tahanan ay hindi isang lugar, kundi ang mga taong nagbibigay sa atin ng pakiramdam na tayo ay ligtas, tanggap, at minamahal nang walang pasubali. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong natutunan? Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at damdamin ang siyang nagbibigay buhay sa bawat kwentong aming isinusulat. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Kwentong Damdamin TV.